Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... Sobrang grateful ko nung time na yon. Dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Mga balitang gigising sa inyo. RH. Pilipinas, oras natin. 8 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service
program host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Good afternoon. Sa lahat po natin mga ginigilid na tagapakinig, kumusta po tayong lahat? Ngayon pong happy Wednesday afternoon, Simbang Baclaran, ika-24 sa buwan ng Hunyo. It's June 24, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, June 24 ay selebrasyon ng Araw ng Maynila. O, di ba? Ngayon po ay Manila Day, 455th anniversary. At sila yung may programang Bilis Kilos 2.0. O, di ba? So ngayon po ay tinatampok ng pamahalang lungsod daw po yung mga nagawang reforma sa pananalapi. Of course, yung mga services at modernization sa mga public, pampublikong facilities. Oo, nabasa ba kayo? Ngayon din ba yun? Ngayon ba yung basaan, Jeric? May mga nabasa ba? Ayan. So, kanina dun sa pamahalang lungsod, sabi niya ng Mayor Isko Moreno, napanatili yung pagpapatuloy ng mga serbisyo sa kabila po ng mga minaanang obligasyon sa ekonomiya. Kasama daw po yan. Masawagay, sinasabi niya to na simula pa lang pagbabayad sa mga utang sa mga kontratista at maging yung mga utility providers po sa lungsod. Kaya kanila pong lalong tinipid, nagtipid at syempre yung maayos na pangangasiwa. Sa ilalim po ni Mayor Isko Moreno, Dumagoso. Nabawasan daw ng 50% ang konsumo ng krudo ng pamahalaan lokal. Yan, sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano ng mga ruta, ayan, mahigpit na pagmonitor sa mga sasakyan, at maging yung hybrid work arrangements. So, meron silang mga pinalawak na programa. Yan, natin to, yung mga senior citizen, yung mga PWDs, di ba? Mga solo parents, at maging yung mga estudyante. Lalo na't nasa panahon na ng digital, Yun. Kaya, today is Manila Day. Meron pa rin po tayong bagyo, Alamin nga natin sa Pag-asa, nasa linya na natin at makibalita tayo. Yung mga pagulan-ulan na naranasan natin ngayon sa Metro Manila. Ito ba'y bunsod pa rin ng habagat? Sir Benny Estereha, magandang hapon. Magandang hapon, Ms. May. As of 10 in the morning po ay huling namataan ang bagyong Francisco. Nasa typhoon category po ito. Nandito pa rin sa may silangan ng Batanes at around 375 or 295 kilometers east of Basco. Taglay ang hangin ng 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa Hilaga at 10 kph. Meron pa rin po tayong wind signal over Batanes at northeastern Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. So makakaramdam pa rin po ng mga pabugso-bugsong hangin po doon.
And at the same time, yung mga pag-ulan posibleng umabot sa 50 to 100 millimeters. Ito yung mga ulan na posibleng mag-cause po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At inaasahan na lalabas po ng PAR ang bagyong Francisco bukas ng gabi patungo po sa may southern islands of Japan. Samantala yung isa pang bagyo na nasa labas naman ng PAR, ito po ay tropical storm with international name na Higos. At base po sa ating latest advisory, ito ay namataan 2,120 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour. Papasok po itong si bagyong Higos possibly po by tomorrow evening at papangalanan po natin na bagyong Gardo o yung magiging pang-7 naman for this year at pangatlo sa buwan ng Hunyo. Ang magandang balita naman po, wala namang magiging direktang epekto, hindi ito magla-landfall at lalabas din agad po ng ating Philippine Area of Responsibility sa Friday po ng umaga hanggang tanghali. At yung mga pag-ulan pa in other areas of our country within 24 hours ay dahil naman po sa southwest monsoon or hanging habagat, particularly dito sa may central and southern Luzon, sa western Visayas, Negros Island region, at dito rin po sa Metro Manila, may aasahan din po tayo ng mga pag-ulan. At minsan malalakas po, posible ang mga rainfall advisories at yung heavy rainfall warnings. This 2 p.m. po, meron tayong yellow warning dito sa may Zambales at saka po sa Bataan. Mag-ingat pa rin sa banta ng malalakas na buhos ng ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. So na-enhance, Sir Benny, ng yung southwest monsoon natin, yung habagat nitong bagyo? Yes, tama, Mami. Oo. Pero hindi naman talaga mag-aabot yung bagyo na nasa labas at yung nasa loob na papalabas. Sa mga nakikita natin yung proximity, yung distansya nila sa isa't isa, parang qualified for Fujiwara effect. Pero, given po kasi na parang hindi ganun kalakas itong nasa kanan, itong si Higos. Na magiging Sigardo. So, hindi magiging balance at maaring hindi mag-take effect yung Fujiwara effect o yung pagsusayaw nilang dalawa. Okay. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat po. Thank you very much, Sir Benny Zones Tareha mula po sa DOST Pag-asa. Yun. O kasi, imagine mo, lalabas, papasok ko, isa. Bagyong Gardo. Pagka po nakapasok sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility. Ingat-ingat po tayo, ha? Ingat tayo sa mga pag-ulan-ulan, malalakas na ulan na pwedeng magbunsod ng mga landslides. At syempre, flash floods, lalong-lalo na dun sa mga low-lying areas na po. Ingat! Mga kaibigan, oras po natin. Ayan, oo nga, no? Thank you, Jeric. Tinabi mo kasi, Ayan, oo nga. Tinabi mo kasi. Yun ba yung pinlay ko kanina? Hindi naman, Ayan, basta napindot, Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo. At, tayo po ay magbibigay daan na maya-maya. Ayun, meron na ba? Standby na ba? Okay, standby na. Ang ating team operation tulong. Puntahan na natin agad-agad at baka umulan pa, no? Ang ating mga pasasayahin, munting kasiyahan na ating ihahatid ngayong hapon. Ayan ang ating mga tsuper. Tsuper ng ano kaya yan? Ayan, punta tayo sa Buendia, Pasay City. Standby lang, mamaya makausap natin. Pag-usapan pa rin natin, no? Yung kaligtasan at disiplina po ng ating mga mag-aaral, no? At ano yung mga pananaw, panawagan po, lalong-lalo na ng mga teacher, no? Kaugnay ng karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante, mga menor de edad. Ano po? So puntahan muna natin ating team operation tulong, Aiza Gabriel mula sa Pasay City. Aiza, magandang hapon sa inyo. Okay. Pasay sila, no? Pasay. Wala silang signal. Pero nakikita ko na sila. Nakikita ko na pero walang signal. Sige nga, baka mali yung kanilang kinatatayo ang lugar. Anyway, nakikita ko yung mga ano pala to, mga TNVS, yung mga tsuper na ating pasasayahin ngayong hapon mula po sa isang bahagi ng Pasay City. Bago umulan, ayan, baka nakamonitor kayo, Aiza, pakicheck nyo yung inyong signal at mukhang hindi umuubra.
Yan, sige, habang inaantabayanan po natin ang ating pong mga tsuper na ating pasayahin ngayong hapon. Yan, meron po tayong okay na? Ready na? Okay, sige. Anyway, alam natin na marami pong na-create na iba't ibang reaksyon, yung pong mga sunod-sunod na rin naman na insidente ng karahasan sa iba't ibang eskwelahan at sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ang pinakahuli nga po, ito pong sa Tacloban City. Kasi nakakabahala dahil dun sa mga initial investigation lumalabas, particular dyan sa Tacloban City, no? Mabanggit lamang po natin na talagang parang planado yun nangyari dahil magkaibang oras daw na pumasok diyan po sa San Jose National High School yung dalawang minors 14 and 15 years old. Sila po yung suspect sa nangyari pong shooting, madugong shooting incident diyan po sa nasabing eskwelahan sa Tacloban City, sapagkat naulinigan natin doon sa kwento ng DepEd si Secretary Sani Angara. Makarang bumisita nga po siya dyan sa eskwelahan, lumalabas dun sa investigasyon na tumalon sa bakod ng eskwelahan yung mga suspect habang dala-dala na yung kanilang mga nakatagong baril, no? Yun po yung initial na lumalabas dun sa investigation, at sinasabi ni Secretary Angara yung 14 years old na suspect, dumating daw yan 7:30 in the morning at yan po ay sumama pa dun sa flag raising ceremony, and then dumating naman yung isa na 15 years old after ng kalahating oras. Yun po yung nakita. Lumilitaw dun sa investigasyon. And then yung dalawa po naglibot pa daw dun sa campus, dala yung nakatagong baril, and then parang merong hinahanap, no? Yun. So tapos isinagawa yung pamamaril, dalawang rooms yung kanilang pinuntahan, mga about past 9 in the morning, and then lumilitaw na parang may hinahanap nga daw po itong mga estudyante na pinaniniwalaan po dun sa investigation na yun po yung nambuli or mga nambuli sa kanila. So nang hindi daw makita, dun na nagsimula na yung kanilang pamamaril, no? So walang pinipili sa mga bintana, maging sa mga silid-aralan. So yan po yung patuloy na iniimbestigahan. Siyempre, ngayon dapat na ring tutukan natin kung yung pagbabawal sa mga bata na gumamit po ng social media, no, pagkatapos po ng insidente na yan at yung mga naunang insidente. So kabila na rin yung mga panawagan na, of course, lalong-lalo na sa mga magulang, na bantayan ninyo yung inyong mga anak, lalong-lalo na sa influence nga po, no, ng online, no? Yung mga social media platform, lalong-lalo na yung kanilang nakikita, nababasa, no, napapanood sa social media. So marami na pong panawagan, maging ang Catholic Educational Association of the Philippines, ang CEAP, na alarma rin dun sa mga insidente na yan. Kaya sabi nila, tila nasa malaking panganib ngayon yung mga eskwelahan dahil nga po dyan. Lalong-lalo na yung sinasabi nga na bullying ay nagpapatuloy pa rin kung yun ang tunay na cause nga nung pamamaril na yan, no? So dapat mas mahigpit na pagpapatupad, no, ng mga patakaran sa mga lalong-lalo na yung maka-access sa mga violent, no, at mature rated video online games. So yun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon. But anyway, sige, mamaya ay atin paling palawigin yung ating pag-usapan na tungkol dyan mamaya. At sa pamagitan po yan ating programang Public Service Hour. Una natin pinag-usapan yung juvenile side na safety nitong usapin na ito. But anyway, balikan na natin ang ating team operation tulong sa Pasay. Aiza Gabriel, magandang hapon. Yes, Miss May, isang mahangin na hapon po dyan sa inyo. Sa studio, nandito nga tayo sa bahagi ng Pasay ngayong araw. At kasama natin, makakakwentuhan natin ngayong araw, itong masisipag natin ng mga kuyang TNBS driver.
kanina Miss May, no, habang naghahanap tayo ng pwede nating makakwentuhan ngayong araw, ay nakita natin itong apat na mga driver na ito na naghihintay ng kanilang mga pwedeng maging pasahero o mga customer na pagdadala nila ng mga kailangan ng mga kababayan natin na sila mismo ang magde-deliver doon sa particular na lugar na iyon. At Miss May, no, ngayong hapon nga kasama natin, pakilala ko muna si Kuyang Manuel Pagdilawan. Kay Manuel, kaway-kaway kay Miss May. Yan. Hapon po. Yan. Siyempre, Miss May, kasama din si Kuyang Alvin. Kuyang Alvin, at si Miss May po. At siyempre, si Kuya Destoni, Kuya Tony. At siyempre, panghuli ay si Kuyang Jonel. Kuya Jonel, yan, Miss May. Sige. Siguro, Kuyang Jonel, kumusta ang biyahe? Naka-boundary ka na ba? May pang-boundary na ba? Wala po, ma'am. Sa ngayon kasi matumal kasi holiday sa Manila eh. Bali, lumabas ako kayo ng 12:30, nakakalimang booking pa lang ako. Tapos, wala pa sa 500 yung kinikita ko ngayon kasi medyo matumal talaga eh. Sabayan pa ng medyo traffic dito sa Pasay. Kaya, ayun, medyo matumal ngayon. Ang biyahe. Ikaw naman, Kuyang Manuel. Ano, Kuyang? Hindi lang kami 5 biyahe. 5 biyahe pala. Hanggang ngayon. Kumusta naman? Paano ang natin mo kapag ganyan? Kasi kung matumal. Wala, antay lang talaga. Antay lang talaga kung papasukan. Wala tayong magagawa. Ilang oras na ka nag-iisa? Alas 10 pa akong simula akong biyahe. 11:40 kung huling booking ko. Hanggang ngayon wala pa. Ngayon, 11:40. Hanggang ngayon wala pa. Last booking. Ganong katagal ang hisayan. Oo. Tagaan lang. Eto si Kuyang Manuel naman. Eto Miss May, kanina nakakwentuhan natin si Kuyang Manuel. Kuyang Manuel, ano nga ulit ang yung full-time na trabaho kapag... Messenger ako sa Meralco sa umaga. Tapos sa hapon, bubiyaya ako Lalamove. Medyo mahirap dito sa Lalamove kasi nasa apababa ng rate. Biruin mo mula dun sa Baclaran hanggang dito sa Divisoria. Nasa 60-70 pesos lang sa sobrang baba. Pag ganyan Kuyang, paano ang nagiging sistema? May mga area ka ba na pinupuntahan para mas marami yung pasok ng customer? Sa akin, umuwi na lang ako kasi lugi talaga sa gas. Lugi sa pagod, sa gas. Gas talaga. Gas ka, kumbaga, pinapawian. Ito naman, Miss May, si Kuyang Tony. Miss May, ito si Kuyang Tony, nakakatuwa dahil hindi katulad ng mga normal na mga TNBS driver, no? Iba ang minamaneho nito ni Kuyang Tony. Kuyang Tony, ano ang iyong ginagamit para maihatid yung mga service? Ako ba ay isang foodpanda biker. Yun. Ganun din, matumal. Minsan, kalating oras bago kapasukan. Minsan, ang baba pa ng pera. Di kaya, minsan kumikita ka lang magapon, mga 700, 500, gano'n. Bira na lang kumita ng malaki. Minsan, maaga pa ako lumalabas, alas 6. Wala. Minsan, nauubos na lang yung oras mo. Minsan, uwi ka na lang, walang-wala. Ay. Oo, nagkakaintay ng booking. Full-time ka ba, Kuya? Oo, full-time. Oo. Minsan, kumikita rin malaki. Bira lang. Ano ka ba, Kuya? Wala pa naman. Partner lang. Mga inuupahan ako yun. Boarding house. Pero napupunta lahat sa boarding house yung kinikita ko. Pagkain, sa bahay, tubig. Wala na kasi sobrang baba ng pera ng panda na. Balak na namin na umuwi ng ibang produsa. Papalik. Pay muna kami ng produsa ng asawa ko. Muna. Kasi wala. Sobrang hirap na dito. Pero tingin mo ba, Kuyang Tony, dahil, di ba, hindi ka, tulad nitong iba natin mga kasama, nakamotor sila. Kumusta ba? Kapag ba bike ang ginagamit mong sasakyan, mas maganda ba ang kita o halos kaparehas lang din naman? Parehas lang naman. Parang di naman sa malaking kita talaga, pero nakakabuhay naman. Oo. Pero mayroong isa talaga na walang-wala talaga booking may Panahon talagang matumal. Oo, matumal. Ngayon nga, tumal. Umaga pa ako lumabas. Magkano pala ako. Nakakailang ka na? Ano pa lang. Ito pa lang.
deliver. Isa? Wala pang 500 eh. Mahabol kami sa mga wish namin kasi may mga wish na dito sa Panda. Ano, kaya pukutay mo mga 21 deliver, 17 para makuha yung wish. Isa? Tanungin natin yung ating mga tsuper, nasa kabila ng mga kinukwento nilang hirap ng buhay, instead para masaya naman ang lahat doon sa kanilang pagbaybay sa mga lansangan, sa kanilang pagde-deliver, at paglilingkod sa kanilang mga customer, ano yung kwentong pag-asa na kanilang nakikita, na nang sa ganun yun namang positive side ng buhay na nakaka-inspire para sa kanila. Doon sa mga rush delivery namin tulad ng mga gamot, nakakatuwa na nahatid namin sila ng mabilis. Kahit lugi kami, medyo nakakatulong pa rin kami. Ayun. Sa mga delivery. So doon pa lang, kuya, natutuwa ka, iba sa pakiramdam, Yes, Miss May. Ito si Kuyang. Ikaw daw, Kuyang. Sa kabila ng mga kinaharap ninyo, ano yung dahilan? Bakit nagpapatuloy ka? May mga pagkakataon ba na may mga customer ka na naisasakay na kailangan talaga? Oo, mayroon kasi may mga pasero talaga minsan may nagmamadali. Pero nakaka-appreciate naman sila ng pagod ng isang rider. Nag-tip sila minsan 50 hanggang 100. Kaya medyo na-appreciate din naman yung mga pasero namin na ganyan nag-tip para sa amin mga rider. Kasi ramdam din nila yung pagod namin, saka yung pagtaas ng gasolina, pagmahal ng mga bilihin, lalo dito sa atin sa Pilipinas. Lalong tumataas yung bilihin natin. Walang bumababa, pati gasolina, hindi na rin bumababa. Kaya maraming salamat sa mga pasahero na nagtitip pa rin. Okay, si Kuya Driver, yung nasa kanan mo, Iza, sa tabing ni, tanungin natin, Kuya, yung naka-green, Iza. Tanong naman natin, anong pangalan ni Kuya? Kuya? Oo. Kuya, ikaw naman, sa iyong gaano ka na ba katagal na driver or TNBS driver? 2020 pa po, ma'am. Wow, 2020, panahon ng pandemic. So kalakasan nun, Opo, maganda pa po biyahe nun, ma'am. Kalakasan ng delivery nun, pero hindi ka naman na-COVID nun. Opo, ma'am. Hindi naman. Oo, at ngayon alam natin na hirap ng buhay, pero sa araw-araw na hirap na nararanasan mo sa kalsada, lalo na ano yung nakikita mo pa ring inspirasyon para patuloy sa laban ng buhay. Para po sa anak ko, ma'am, kaya po ako laging nilinahe. Para po may kainin araw-araw po, ma'am. Oo, may mga estudyante ka na ba? Opo, ma'am, meron na po. Oh, yun. At syempre, pag uwi sa bahay, sino nagbabudget? Si Mrs.? Ako po, ma'am, pag uwi po, namimili na po ako ng pagkain, ma'am. Ikaw na. Para at least alam mo na kung ano yung mga pangailangan. Ilan ba anak mo? 2 lalaki po, ma'am. 2 lalaki. Ayan. Okay. So si Kuya naman, doon sa kabilang dulo mo, Iza, patanong sa kanya, ano ang mensahe niya sa ating sa mga kapwa nila driver, na nahihirapan sa buhay. Pero sabi nga niya, siya may pagkakataon, iniisip niya, punta na siya ng probinsya. Ayan, meron ka bang mensahe sa mga kapwa mo TNBS driver? Sabi ko lang sa kapwa natin delivery rider, mag-ingat na lang sa biyahe, paggabi, kasi pa sobrang madidilim na lugar, iwasan nyo. Delikado kasi ngayon, puso naman yung mga hold up, agong motor, ganyan. Kasi nakakatakot din minsan. Kahit nga kami, inakabite din minsan. Merong ganun din na nangyayari na, experience, minsan nakagawang ka ng bite, di cellphone, Kaya minsan, pag yung mga lugar na alam namin na parang delikado na, iwas na kami dyan. Yun lang, sabi ko, mag-ingat-ingat na lang sa mga ganyan. Bawat biyahe, dasal, yun, lagi natin gawin. Pagdasal, isipin natin yung mga mahal natin sa buhay, mag-ingat sa biyahe, yun lang. Salamat. Okay, sige, ingat kayong lahat at pasayahin mo na sila, Iza, go ahead. At ibigay na natin yung ating mga munting handog para sa kanila. At sila bibiyahin na ulit. Aba, syempre, Miss May,
tayo nandito, bukod sa kwentuhan, may paregalo ang DZRH Operation Tulong. Siyempre, katuwang ang MBC para sa ating mga kuyang rider. Narito na po. Ayan, ang ating grocery mula po sa DZRH at MBC para kahit papaano habang nasa biyahe, 'di ba? Ay meron kayong Fitbit lalo na ngayon, 'di ba? Sabi nyo nga medyo kailangan pa ng konting dagdag sa biyahe. May pang-uwi na kayo kay Mrs. O Kuyang Alvin, paano mo habot yan mamaya sa Mrs. mo? Bigay ko lang po pagdating. Iaabot ko lang po. Galing ka ako sa sa BCRH. Ulam na lang, ako na. Opo, ma'am. Thank you po. Ito, uwi na sa bahay mamaya-maya. Pag nakakota na. Tama ng grocery. Kayo po? Kayo, kuya? Kota na to. Pwede na umuwi. Nakapagpahinga na. Ito, maraming salamat sa DRCLH po. Ulam na lang kailangan dito pag-uwi. Baka pinandid lang, uwi na ako. Maraming salamat. Ayan, Miss May, nako, ito ang nakakatuwa talaga kapag lumalabas tayo Sa kabila ng mga kinaharap ng mga kababayan natin, katulad na lang nila Kuyang, nakukuha pa rin nilang umiti para dahil na rin sa kanilang pamilya at nakakapaghatid din tayo kahit paano ng tulong sa pamamagitan na rin ng ating mga pamigay sa araw-araw. Ayan, Miss May, eto't mamamasada muna ang ating mga Kuyang dahil baka maya-maya ay makakuha na sila ng booking para kahit paano ay madagdagan ng biyahe. Marapalin dito sa Pasay City. Ito si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel, kasama si Ariel Alejandro, ating piloto. Taga-video, ang videographer. Yan. Maraming salamat. Standby lamang po, oras natin 35 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa Master Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito na ating programa, makakausap po natin ang Secretary General po ng Teachers Dignity Coalition. Wala iba kundi si Secretary General Jim Lester Belayo. Sir Jim, magandang hapon. Good afternoon. Hello, good afternoon ma'am at sa mga nakikinig at nanonood po sa ating programa.
Welcome po sa Public Service Hour at pag-usapan po natin sabi nga natin maging paksang talakayan natin yung kaligtasan at syempre yung disiplina po ng ating mga mag-aaral lalong-lalo na sa loob ng eskwelahan at yung inyo pong pananaw at maging panawagan kaugnay po nitong parang naging sunod-sunod na karahasan na kinasasangkutan na ating mga estudyante tapos mga menor de edad. Nito pong mga nakalipas na araw yan po yung talagang naging mukha ng mga bali-balita yung karahasan na yan. Kayo po bilang kinatawan po ng Teachers Dignity Coalition, po sa ang inyo pong pangkalahatang pananaw sa mga nangyayari na ito sa ngayon? Unang-una nakikiramay po kami sa mga pamilya na naiiwan ng mga biktima at nakakalungkot po mga bata na nasawi sa karahasan sa paaralan na in the first place hindi dapat ito yung nasasaksihan natin sa mga paaralan dahil dito po dapat nabubuo yung mga pangarap, dito nahuhubog yung pagkatao ng mga kabataan. Kaya nakaka-alarma din po ito. At alam naman po natin na hindi lang po ito isolated cases. Marami na po the past week and even last year marami na po. So ito po ay sumasalamin sa problema ng ating sistema ng edukasyon. Kulang ang seguridad dahil walang tiyak na deployment po ng ating mga gwardiya sa mga pampublikong paaralan. At meron ding mga eskwelahan po na ni bakod wala po. Kaya dito makikita yung kakulangan sa security po. At kulang din po ng mga guro. Dahil yung mga guro natin, napakadami pong section yung hawak nila. At yung mga section po nun, oversized pa yung mga klase. Kaya dito po nawawalan din yung mga personal po na ugnayan ng ating mga guro sa mga kabataan po natin. At lalong-lalo na pa kulang pa rin po ang mga guidance counselors. Na nangangasiwa naman sa psychological at mental na kalusugan ng ating mga kabataan. At kaya nga po, dito, hindi tayo padalos-dalos sa paghuhusga dahil maraming factors po na kailangan nating i-consider. One is family, of course. Yun po yung unang-una. Sa tahanan, yung komodidad nila. At yung lipunan din. Nakaka-contribute din po yan sa kapaligiran. At lalong-lalo na ngayon sa social media po na marami silang na-access, hindi na-filter, na kung saan dito din sila natututo sa mga hindi karapat-dapat po na gawain. So ang lahat ng ito pinag-uusapan po natin ngayon dahil gaano ba kaseryoso na itong problema na ito at of course nakikita ninyo paano yan nakaapekto sa ating tinatawag na kapaligiran ng ating mga estudyante, Sir Jim. Yes po, talaga pong ito ay nakakabahala dahil buhay po, kaligtasan po ang pinag-uusapan dito na alam ko hindi lamang malulutas po sa isang short-term na intervention o mga pulisiya po. Kailangan po talaga ng a whole society approach. Kasi alam naman po natin, ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro. Hindi lamang responsibilidad sa paaralan. Dapat bawat espasyo po ay lalong-lalo na sa pamilya ay dapat ito po ay natututo yung mga kabataan po natin. Sabi nga po natin, education is a cumulative effort. It takes a village to raise a child. Kaya po dapat katuwang natin lahat ng mga stakeholders po. Opo, dapat dito, tama po kayo dun, tulong-tulong po talaga dapat. Pero kayo bilang guro po, of course, sa inyong hanay, sa inyong observation, ano ba talaga yung mga pangunahing dahilan? Bakit talagang nagtutulak sa ating mga estudyante, maging kabataan, na masangkot na sa ganitong karahasan? Kasi grabe po Tapos ito, yung pinakamatindi, meron na silang hawak talagang mga armas, Merong mga baril. Merong mga matatalim na bagay, Secgen Jim, sorry. Yun nga po yung nakapagtataka, ma'am, di ba? Imbes na panulat, libro, yung mga kagamitan ang dala-dala nila, bakit nasa possession po sila ng ganitong mga bagay? Kaya isang factor talaga ay yung nasa kapaligiran po nila. At dyan po pumapasok nga din yung bullying.
Mataas pa rin po ang porsyento ng bullying sa ating mga paaralan, lalong-lalo na po sa mga public schools. At meron po tayong nakitang mga early signs po ng bullying kasi nagpo-post po sila ng mga pictures nila at nandun na po sa investigasyon ngayon. At dito pa lamang po dapat meron na pong intervention kung alam po natin na iba na yung behavior, yung kilos, yung pakikisalamuhan ng ating anak. Kaya nga po mahalaga, ito din po yung apela namin sa DepEd, dapat i-check yung mga guidance counselors natin kasi iilan po lang talaga yung full-time na guidance counselors. Halos yung karamihan po ay mga teacher advocate lamang yung naghahandle ng guidance natin. Kaya ito din dapat yung i-review at mag-deploy ng DepEd ng mga talagang licensed guidance counselors at ganun din po yung ating mga security personnels. Na ngayon lumilitaw talaga na yan na yung mga pangunahing pangangailangan. Kasi lalong-lalo na sa mga public school, napakaraming mga estudyante. I think ilan ba dapat ang sapat para nang sa ganoon ay mabantayan din yung mga emotional na aspeto ng ating mga mag-aaral. Gaano ba karaming guidance counselors dapat? I think yung iba po talagang wala. Yes po ma'am, yung nakalagay po sa ating mga guidelines at mga DepEd orders, 1:500. Pero kung susumahin po, masyadong marami na din yung hinahandle ng 1:500. Kaya kasi yung mental health at psychological health ng bata ay very crucial po yan. At minsan, hindi mo talaga nakikita sa kanilang appearance. So, ito po, kailangan talaga din ng tulungan po ng mga magulang kasi sila po yung talagang nakakasama ng ating mga bata po. At makipagtulungan po sa ating mga barangay. Nandyan naman po yung mga unit ng ating mga barangay, DSWD, at ganun din po sa ating paaralan. Opo. Tayo po sa bawat eskwelahan, meron tayong tinatawag na PTA, di po ba? Parents Teachers Association. At siguro, ito ba'y hindi pa ba na-upgrade yung tawag nito, yung role ng PTA sa mga ganitong pagkakataon na hindi lamang ang pinag-uusapan kung merong mga, di ba, may mga event or merong mga gagawin, might be sa inyo pong observation ba dapat mas mapalakas yung PTA sa eskwelahan para nang sa ganun napapag-usapan kung ano talaga yung mga pangunahing nagiging problema ng mga bata. Yes, tama po yung observation nyo ma'am, di ba? Kasi lumilihis na yung minsan yung pag-uusap sa PTA dahil kulang nga sa electric fan na pupunta sa mga projects, sa mga initiatives. Hindi talaga yung kalusugan, kalagayan ng mga bata natin. At yun nga din po, may mga paaralan po na yung mga magulang nagvo-volunteer para mag-guard sa mga gates pero hindi po sasapat. At ito din po dapat yung makita talaga ng DepEd na kailangan po ng karagdagang deployment ng mga well-trained na gwardiya na full equipped po dahil hindi na po simple yung mga nangyayari sa ating paaralan po ngayon. So pinag-usapan din natin kapakanan ng mga estudyante, kayo po sa hanain ninyo mga guro, pag-usapan din natin. Kasi sabi nyo nga madalas kulang pa rin ang mga guro, na dapat umalalay din sa mga mag-aaral. So palagay nyo meron po bang mga policy na dapat ay bukod doon doon sa kakulangan na iba pa para naman sa kapakanan ng mga guro para nang sa ganun masakop din nila yung mga usapin ngayon kung bakit nararating na ng mga estudyante yung mga ganitong klase ng karahasan. Ma'am, noong mga nakaraang taon po ay naipasa yung Child Protection Policy kung saan nalilimitahan na yung pagdidisiplina ng mga guro sa mga bata. At alam naman po natin yung mga traditional na pagdidisiplina na abutan natin, di ba, na nandyan lang yung guro, tinignan ka lang, alam mo na yung gagawin mo. Yes. Pero ngayon nalilimitahan, kaya nasa hearing na po dito sa Congress yung Teacher Protection Policy naman para magkaroon kami ng kalinawan ano ba yung balanseng polisiya, ano ba yung hangganan namin. Kasi nakikita namin na hindi na talaga nahuhubog yung mga kabataan natin sa gusto nating maging sila.
Kaya dito po sila nagkakaroon ng problema sa disiplina. Ibig sabihin nalilimitahan ng mga batas na yun, ano, yung inyong pagdisiplina sa mga mag-aaral. May mga pagkakataon na parang yung teacher pa yung laging mali, ano, na nakikita kapag pagka dinidisiplina ang mga mag-aaral. Meron po ba kayong mga kaukulang hakbang na o programa na isinusulong, no, lalong-lalo na kayo sa Teachers Dignity Coalition na para matugunan itong ganitong mga nangyayari na po? Yes po, ma'am. Actually, nung nakaraang taon po, palagi na namin kinakampanya itong ang karagdagang deployment ng gwardiya sa ating mga paaralan at ganun din yung deployment po ng mga guidance counselors. At bukod dyan, kami din po ang nagsusulong sa teacher protection policy dahil alam namin na ito yung makakatulong din sa pagdidisiplina ng mga kabataan. Kasi hindi lang simpleng mag-aaral po yung turing namin yan. Mga anak din po na gusto naming madisiplina at may maabot po sa kanilang hinaharap. Kaya nakakalungkot po talaga yung nangyari. Yung 3 batang nasawi, baka meron pa po silang dapat mga pangarap na kailangang tuparin pero hindi na po nangyari dahil nga sa trahedyang ito. Okay. So, sa inyo pong hanay, baka may mensahe kayo sa mga kinaukulan para nang sa ganun mas makita or matugunan, maaksyonan yung mga kinakailangan para nang sa ganun maging peace zone, sabi nga, ang mga eskwelahan. So, sa huli po, ang paaralan ay dapat manatiling lugar para sa pagkatuto. Ang trahedyang ito ay dapat magsilbing panawagan, eye-opener sa lahat, magulang, paaralan, mga guro, pamahalaan, lalong-lalo ng ating estado at komunidad na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan, maagang pagtukoy sa mga problemang pangkaisipan at panlipunan dahil resulta din po ito ng karahasan ng ating lipunan. Kaya sabi nga namin, kahit ibaba mo yung criminal liability, kung ganito din yung nakikita ng mga bata, meron pa ring mararahas. Kaya kailangan po ito ng a whole society approach. Malalim na problema po ito at hindi lang po ito masolusyonan ng guro at ng DepEd. Kinakailangan po natin ng lahat. Opo, sama-sama, sama-samang aksyon. Ito, babalik na tayo sa basic unit of society, Lahat na, family and then of course, lahat ng mga concerned agencies dapat may kanya-kanyang contribution, Sec Jim, para nang sa ganun matigil. Kasi nakakatakot parang nagkaroon ng nagsunod-sunod. At tapos ang involved mga estudyante pa naman natin. Maraming salamat po, Sir Jim. Thank you so much. Thank you po, ma'am. Ingat po kayo. Okay, ingat po lagi. Maraming salamat, Secretary General po ng Teachers Dignity Coalition, Sir Jim Lester Belayo. Mga kaibigan, oras po natin, meron na lamang tayong 5 minuto, 4:00 na ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan at Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto at alas 4 na ng hapon. Bigyang daan muna natin ng ilang mga mahalagang balita. Punta tayo dun sa burol ng 3 estudyanteng namatay sa school shooting incident dyan po sa Tacloban City. Yan po ay binisita daw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Alamin natin ang update dyan. Wala kay RH5 Val Gonzalez. Val, go ahead. May bilang pagbibigay ng simpatsya ng gobyerno ay napaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng 3 mag-aaral na namatay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ay para kumustahin at ipaabot ang tulong ng pamahalaan sa naulilang kaanak ng mga biktima. Ayon sa DSWD, bukod sa tulong pinansyal sa sa mga nasugatan at maging sa 3 pamilyang naulila, ay nagbigay na rin ng psychosocial support para sa mga estudyante at magulang apektado. Sabi ni Secretary Gatchalian na maring panagutin sa batas ang mga minor de edad na suspect na nasa edad 15 hanggang 18 taong gulang kung mapatutunayang batid nilang mali ang kanilang ginawa alinsunod sa nakasaad sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, DPWH, Meralco at Manila LGU magtutulungan daw po para sa supply ng kuryente dyan sa Padre Faura Pumping Station. Ibalita mo yan, RH19 na Nolasco. Tina? Ms. May, tinayak ni Public Works Secretary Vince Dizon na magtutulungan ng Department of Public Works and Highways, Meralco at ang lokal na pamahalaan ng Maynila upang agarang masolusyonan ang problema sa supply ng kuryente sa Padre Faura Pumping Station. Itong sinabi ni Dizon matapos yung madiskubre sa isinagawang inspeksyon ngayong araw na umaasa lamang sa mga generator set ang operasyon ng nasabing pasilidad. Ayon sa kanihim, malaking panganib kung mananatiling nakadepende sa krudo ang pumping station, lalo na kapag sumapit ang panahon ng tag-ulan o bagyo. Bukod sa banta ng paghinto ng operasyon, binigyang DNB ni Dizon na masyadong magastos ang pagbili ng krudo para lamang mapagana ang mga generator. Pagitiyak pa ng kanihim, sinisikap ng kagawaran na maiayos ang lahat ng mga pumping station mula Taft Avenue hanggang Ross Boulevard upang maiwasan ang matinding pagbaha sa lungsod tuwing may masamang panahon. Inaasahang magiging fully operational na rin ang Padre Faura Pumping Station sa unang linggo ng Hulyo matapos ang isinagawang repairs ng DPWH. Habang tuloy-tuloy naman ang pagkukumpuni sa remedyo sa tabad pumping station sa lungsod ng Maynila. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayong magpapaalam. Maraming salamat sa iyo, Don Carlo Pobre. Yan, si Don Carlo Bagtas at si Ellen Jacinto. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jeric and RHTV. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, ganap ng alas 4 ng hapon. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,